Kaugnay ng hinihinalang kaso ng meningococcemia sa Valenzuela at iba pang issue, makakapanayam natin sa linya ng telepono si Health Secretary Francisco Duque III. Magandang umaga po sa inyo, Secretary Duque. Yes, Kara, magandang umaga sa inyo at sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Secretary, ano po ang impormasyon tungkol po dito sa isang batang babaeng namatay sa Valenzuela City na nakitaan daw ng mga sintomas ng meningococcemia? Pakidetalye po kung ano pong nangyari sa pasyente, sir. Well, ito nga, ang hindi ko masyadong gama yung detalye. Pero yun na nga, nagkaroon daw ng meningococcemia itong batang babae. At ito ay nangyayari sa kada taon. Meron tayong mga reported meningococcemia cases of about more or less 200. No? Oo. So, ang antayin ko kung ano na yung confirmation nung pagsusuring ginawa sa kanyang dugo. Ngunit ang kanyang signs and symptoms ay talagang malakas ang suggestion of a meningococcemia caused by the bacteria Neisseria meningitidis. Yung kanyang signs and symptoms, yun lang ang ginawa, clinical diagnosis, pero mas maigi na meron tayong confirmatory test. Opo. Secretary, para po sa kaalaman ng ating mga manunood, paano po ba ang mode of transmission nitong meningococcemia? Well, of course, ang mode of transmission nito is by direct contact or aerial droplets. So, dapat ay ang mga may sakit sa bahay ay pagka nakitaan ng ganito mga sintomas, ay dapat may mga preventive measures o mga like wearing of the mask, At yung i-isolate yung bata para hindi makahawa dahil baka yung mga kapatid mahawa, mahirap na, alam naman natin na kumamatay ito kung hindi ito nadadala kaagaran sa pinakamalapit na pagamutan. Ano po ba yung mga talagang glaring na mga symptoms nitong meningococcemia? Para po, fever, yung mataas na lagnat, yung mga pasa sa balat, sa binti, yung pananakit ng ulo. So ito yung pasa, usually yan ang magsasabi na malamang may high index of suspicion na meningococcemia ito. So yung pananakit ng ulo, paninigas ng leeg, panunuka, yung mga yan, ibig sabihin may infection sa utak. Kasi po, initially, magsa-start ito na parang trangkaso lamang, but then it will... Parang ganun-ganun lang. Mag-deteriorate yan, kaya nga dapat dinadala ka agad sa ospital, lalo na kung ang may sakit ay galing sa mataong lugar, yung may congestion, So, yan ang mga pinagbumulan yan, na hawaan, mga bata, madalas mahawaan ng meningococcemia. Yun, dun po sa mga symptoms na sinabi ninyo, mataas na lagnat, tapos may pananakit ng mga kasukasuan, parang may mga nagsasabi po na parang katulad po ito ng mga sintomas ng dengue. Medyo may katulad, may similarity, kaya ang lagi natin sinasabi, kung may fever ng 38 degrees centigrade and higher for more than 2 days, dalhin na sa pinakamalapit na pagamutan. Dahil hindi mo alam, kay dengue yan o meningo, kinakailangan talagang tugunan yan, pangasiwaan ng ospital. Basta 38 and above, dapat dalhin na sa ospital. Huwag ipagsawalang bahala. Huwag ipagsawalang bahala na baka simpleng trangkaso lamang. Wag po tayong magpatumpik-tumpik o magdalawang isip dahil bandang huli ang pagsisisi. Kawawa naman ang inyong mga anak. Kapag yan naman pwedeng magamot. Meron naman tayong antibiotic para dyan. So, hindi dapat problema kung gamutan lang ang pinag-uusapan. Pero wag naman natin dalhin na masyadong grabe na ang kalagayan. At mahirapan tayong masalba ang buhay. Lalo pat ngayon ay peak months ng trangkaso, flu season po itong Enero at Pebrero. Totoo yan sinabi mo at kaya pinag-iingat natin ang mga kababayan natin na huwag abusuhin ang katawan kasi kung hindi, ang resistensya babagsak
ay madaling madapuan ng mga sakit at kaya dapat sapat sa tulog, sapat sa pahinga, uminom ng tubig, sapat na tubig, mga 8 to 12 glasses of water a day, tapos ang kumain ng masustansyang mga ulam, tigilan. Alam mo, Kara, ang problema natin yung kalabisan ng nagdaan pagdiriwang ng Kapaskuhan at pagsalubong ng bagong taon, puyat ng mga tao, inom, sigarilyo, second-hand smoke, lahat yan, dietary indiscretion, kung ano-ano kinakain, lechon, chicharon bulaklak, lahat na yan. Ngayon, naglalabasan. Ang bagsakang resistensya, kailangan bawiin ang malakas na resistensya sa mga hakbang na akin inisa-isa. At so, yung exercise, napakamahalaga na exercise, libre naman yan. Alam mo, exercise, Kara, hindi na yung feel-good activity, Hindi yan para magkaroon ka ng endorphins. Kundi, kinilala na siya bilang isang gamot. Laban sa diabetes, hypertension, cholesterol, at mga iba pang mga sakit, lalong-lalo na sa puso, sa baga. So, dapat ang ehersisyo ay gawin natin bahagi ng lifestyle natin. May datos po ba tayo kung gaano na po ang karami yung tinamaan ng flu virus or wala pa naman po? Meron tayong datos noong 2018 hanggang December 31, 2018, 126,000 more or less. Compared sa 2017 parehong panahon, 2017 was 153,000 more or less. So, bumaba ng 17%. Yung influenza-like illness kung tawagin natin. At so, ganun pa man, itong malamig na panahon at bigla mag-iinit, ay ito ang madalas na kung kailan nagkakahawaan. Dahil kung malamig ang hangin at tuyo, dyan madaling maghawaan ng virus o bakterya. Dalawa kasi ang nagkukos ng pneumonia. Kasi usapin pneumonia din ang kumalat. So, yan, dapat kung may pagkakataon magpa-flu shot tayo against the 4 circulating strains of viral influenza. Ito yung H1N1. Naalala mo, nung pandemic noong 2009, 2010, naalala mo yun, Kara. So, pareho na naman yan, yung H1N1 at saka yung H3N2. Tapos, yung type A yan, yung type B, meron tayo yung... pero wala pa naman po sa outbreak levels. Wala naman. Natural lang. Ganitong panahon, mataas na influenza-like illness. Right. Okay, punta naman po tayo sa ibang issue, sir. Kumusta po yung investigasyon tungkol dun sa mga namatay matapos umanong maturukan itong Dengvaxia vaccine? Well, iyan naman ay ang sinasabi ng PAO, ang kanilang ipinipilit na theory ay ang cause daw ng mga pagpanaw ng mga bata ay dahil sa Dengvaxia. Pero wala naman talagang direktamenteng patunay na ang Dengvaxia ang naging sanhi, ang dahilan ng kanilang pagpanaw. Sapagkat isipin mo, almost 900,000 ang naturukan. At kung talagang Dengvaxia, isipin mo lang, common sense, ang talagang direktamenteng dahilan ng kanilang pagpanaw, di ang dami-dami mo nang nakikita ngayon na mga pumanaw na mga bata. Ngayon, ang based on our records, ang talagang kadalasan na ikinamamatay ay 6. Ito yung heart disease, kasama yung congenital heart disease sa mga bata. Number 2, ito yung pneumonia. Number 3, ito yung CNS infection. Ayan, mga meningococcemia. Yung mga yan ang mga causes. Number 4, yung TB, na mataas pa rin ang incidence o prevalence ng TB sa Pilipinas. At saka blood cancer ng mga bata, leukemia at sari-sari pang sakit sa dugo. At syempre, dengue. Na kahit na ba naturukan sila, lumalabas hindi epektibo yung bakuna, kaya nagkaroon pa rin ng dengue shock syndrome at yun naman ang ikinamatay. So, base po doon sa investigasyon ng DOH, hindi pwedeng sabihin Dengvaxia ang may kasalanan kung kaya namatay itong mga batang ito? Wala nga. Yun nga ang sinasabi namin, pati UPPGH, di ba? Yes.
nagsagawa kami, ayaw nga namin ng DOH ang magsasabi dahil baka sabihin may conflict of interest kami dahil ang DOH ang nagbigay. Although, namin ko, hindi ako kasama doon, Opo, sa opo. nag-umpisa niyan. O kasi itong kabilang ahensya, pati ba naman ako idinawit doon sa reklamong isinampa sa DOJ na wala naman akong kaalam-alam na yung bagong dating ako, sabihin ba naman na kasama daw ako, na magkalokohan itong ginagawa nitong kabilang ahensya na ito. Puros kasinungalingan at kalokohan. So, darating din ang araw, makikita nila na yung lahat ng sinasabi nila, wala silang patayan. Wala silang basihan. Yeah, yung findings nila, panay nila sinasabi, there's a pattern. Pwede ba naman yung magreklamo ka na sasabihin mo may criminal intent, may torture, tapos sasabihin mo may pattern. So sa makatuwid sila mismo, hindi nila mapatunayan na talagang ito definitively directly caused yung pagpanaw ng mga bata. Ito po, Sir, Dengvaxia scare ay nagkaroon ng hindi magandang epekto doon sa vaccination program ng DOH. Sa ngayon ba, bumalik na yung kumpiyansa ng mga tao na pabakunahan muli yung kanilang mga anak? Hindi pa. Mababa pa rin ang coverage natin, lalo na sa NCR. Na kung saan dito naging maingay itong kontrobersiya na ito. At gusto ko nung gamitin ng pagkakataon nito na mag-apela sa ating mga nanay na ibahin natin itong Dengvaxia doon sa mga napatunayan ng ligtas de kalidad na bakuna ng gobyerno laban sa measles, yung tigdas, polio, diphtheria, pertussis, tetanus, yung mga hepatitis B vaccine, yung PCV laban sa pneumonia, yung BCG laban sa TB, yung HPV laban sa cervical cancer, no? So ito mga bakuna na matagal lang ginagamit at ginastusan natin ng bilyon-bilyon, huwag po kayong mag-atubili o magdalawang isip na dali ng inyong mga anak sa mga health center dahil libre po itong mga bakunang ito at wala pong kinalaman sa Dengvaxia ito. At, and even Dengvaxia, wala rin namang direktang effect na ibig sabihin pagkamatay doon sa mga bata. Correct. In fact, yung produkto na yan, registered yan. Marketing authorization yan sa 10 bansa. Yes. Diba? So, bakit nila gagawin yan? Kung alam nilang peligroso pala ito sa buhay ng mga bata. Okay. So, inanawagan din tayo sa DOJ, of course, na sana marisolba na nila yung mga reklamong isinampa ng PAO laban sa DOH, laban sa mga dati at mga kasalukuyang opisyal, para nga sa ganun magkaroon ng kalinawan. Right. Hindi naman pagdudahan ng publiko ang kredibilidad o integridad ng immunization program ng DOH na siyang talagang sumamit dito sa naging collateral damage dahil sa kontrobersiya na idinulot ng Dengvaxia. Maraming salamat po sa inyong panahon, Health Secretary Francisco Duque III. Thank you, Maraming sir. salamat din, Tara, sa magandang umaga. iyong napakamahusay na programa sa ngalan ng DOH. Thank you, sir.